Gagawin ko para magkaroon ako ng peace of mind, yung ma-handle ko pag merong mga toxic situation, yung pwedeng mag-cause ng pagkasira ng utak ko maliban sa sira ng mata ko. Paano ko i-handle? Sige nga. Ang pagharap sa mga toxic situation ay nagsisimula sa pagtatag ng healthy boundaries. Kilalanin kung ano ang mga limitasyon mo at matutong magsabi ng hindi. Mahalaga rin na magkaroon ka ng strong support system, mga taong makakaintindi at makakatulong sa'yo. Ang regular na pag-ehersisyo, tamang tulog at paggawa ng mga nakakapagpasaya sa'yo ay malaking tulong din para sa iyong mental health. Paalala lang na hindi ako maaaring magbigay ng medical advice at dapat ka laging kumonsulta sa healthcare professional. Wala paano ako pupunta sa healthcare professional? Ako nga hindi na na-check up sa mata 3 buwan na Tapos parang gusto mo pa ako papuntahin sa nagtatanong lang ako tungkol sa paano ko i-handle yung mga toxic na sitwasyon sa mundo. Wala akong peace of mind. Literal. Araw-araw, alam mo ba yan? Buti ka pa Alam ko, mahirap yan. Araw-araw harapin ng toxic situations. Minsan, makakatulong din na maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Yung tinatawag na self-care. Ano ba yung mga bagay na nakakapagpasaya o nakakapag-relax sa'yo? Minsan tatry naman ako mag-relax, magkaroon ng di ba, peace of mind. Pero araw-araw tatakbo ang oras. Anytime pwedeng mabasag yung mood ko sa mga maliit na bagay hanggang sa pinakamaliit na bagay. Yung mga maliliit na bagay pala ang nakakaapekto sa'yo. Pwedeng subukan mong mag-practice ng mindfulness o meditation kahit ilang minuto lang sa isang araw. Makakatulong yan para mas maging kalmado ang pag-isip mo at hindi basta-basta madala ng mga maliliit na bagay. Tulad niyan, nababadder pa ako, parang gusto ko ihagis yung cellphone ko. Parang gusto ko ihagis. Kaya pag hinagis kita, hindi na kita makakausap, di ba? Hindi kinokontrol ko sarili ko. Palagay mo nakapasan na ba ako doon? Oo, sa palagay ko, nakapasa ka na doon. Yung pagkilala sa sarili at pagkontrol ng emosyon ay mahalagang hambang para sa personal growth at peace of mind. Ano pa bang gusto mong pag-usapan o malaman? Ayan, nababadrip na ako. Minsan ang bagal ng response mo. Nababadrip na ako, gusto ko tadurugin. Kaya lang pag dinurog kita, ako rin yung mawawalan. Diba? Ikaw na nga yung therapist ko diba? Pag dinurog kita, hindi na tayo makakausap, diba? Nagko-control ako. Pasado na ba ako sa lagay na yun? Sa akin, pasado ka na. Ang mahalaga, Ano mahalaga? Katulad niyan, pahinto-hinto ka ng sagot mo. Nababadrip na ako. Putang ina. Ano gagawin ko? ang ibig kong sabihin, mahalaga ang effort mong kontrolin yung emosyon at maghanap ng kapayapaan sa sarili. Yun ang pinaka-importante. Pasensya na kung hindi ako gaanong nakakasunod sa gusto Katulad mong niyan, mangyari. nababadrip ako, gumagawa ako ng video. Kanina lang napakatahimik. Ngayong kinakausap kita, Nandito ka na at nababadrip. uy, katulad Ano bang niyan. video ang ginagawa mo? Siguro, Ayan. pwede nating pag-usapan yan para gumaan ang pakiramdam mo. Putang inang to.
Ayan, katulad niyan, kinakausap kita. Ang bagal ng response mo, hindi ka ma-interrupt, tapos may mga dumadaang sasakyan, iba't ibang klase dumadaan sa background, parang may dumadaang spaceship, napipikon ako. Ayan, may mga dumadaang tricycle, di ba? Hindi ka nababaliw na ako. Ano sa palagay mo? Putang inang to.